Okay. God is good. Medyo challenging itong week na to. Ang daming nagkakasakit, ang daming nangyayari sa mundo. Kung saan lupalop ng mundo, and yet, God is in control. No? God is in control. At yun nga, maski ako, hindi maganda yung pakiramdam ko this week. Pero, doon nga, sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. No? So, we'll proceed. Dahil nga sa dami nangyayari dito sa mundo, huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Si Kristo ay nakaupo pa rin sa kanyang throne at siya pa rin ang may control ng lahat. Kaya nga yung kanta natin, no, katapatan ng Diyos ay hindi kailanman indescribable, immeasurable. Kahit minsan para bang dinaya, nalugi, para bang minsan, ayan nga, may isang Christian, ano ba tawag doon? Kay Charlie. Parang, di ba? Influencer, conservative, and yet, ang labanan kasi nga is not about ideology. It's all about the good and evil. No? Pag umayaw ako sa iyo, kaaway kita. Na sana pinag-uusapan, sana ay nilalabas ang argumento at makita yung respeto ng paniniwala. But the thing na nangyayari is yun nga, papatay ng tao dahil umayaw sa kanyang ginagawa. So, nakakalungkot. Nagkaroon din ng palitan sa liderato ng Senado. Ang gulo. Ang gulo-gulo talaga. Indeed, no, the end time talaga, andito na eh. So unless we are aware of the spirit na in this spiritual realm, na may mga principalities na talagang kumikilos para sirain ang mundong ito, don't lose hope mga kapatid. Buhay ang Diyos. May pag-asa hanggat meron tayong mga Sunday school kids na nandoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa bansa natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sa mundo. No? Merong darating na magandang umaga. But we, as adult, it's about time to really maging aware. Iluhod sa Panginoon ang lahat ng nangyayaring ito. Iluhod kasi nga hindi na maganda yung nangyayari. So, our September theme is practical talks to those in ministry. Kaya lang tanong ko nga habang pinag-aaralan ko to, Lord, hindi na ministry inaiisip ko eh. It's all about what's happening now. Ano yung nangyayari ngayon? Na bawat Kristiyano ay kailangan hindi lang tayo mag-minister to one another, but to minister to the whole world, especially to those people that God entrusted to us. In our community, in our businesses, in our employment, the marketplace, in the campus. No, kasi nga when we talk about ministry, hindi po yung nakikita natin matungtugtog dito, kumakanta rito, yung nandoon sa likod, no, yung mga kumakamay sa inyo dyan sa ushering. Ministry is all about people of God. Tandaan nyo, no, mga kapatid, ministry is about being minister do sa mga tao na nangangailangan ng someone na pwede lang sabihin ang kanilang mga nararamdaman, yung kanilang mga pinagdadaanan. At pag tayo ay nag-minister to one another, yung resulta is what? Nakakatugtog tayo ng maayos, napupuri natin ang Diyos, nakapapakanta tayo kasi bakit? Alam natin na ang Diyos ang ating inaawitan. Kaya tayo pumupunta rito dahil alam natin na makakapagbigay tayo ng encouragement sa bawat isa. Kahit ilan sa inyo rito may mga nararamdaman, no? At yun nga, yun ang ministry.
Hindi yung ating ginagawa. Kasi tandaan natin mga kapatid, kung ministry lang ng ating mga pagkilos at paggawa, kaya ng Diyos yun. Padala niya yung marami niyang anghel dito at tayo siya nang gagawa. No? Kaya ng Panginoon, hindi imposible. But ministry is yung nga, andi dito ka sa tabi ko, palalakasin mo ko, papag-pray mo ko, at ako ay patuloy na magiging malakas dahil kasama kita. That's the ministry. Kaya pag tinanong kita, anong ministry mo? It's not about being in the worship team, in the tech team. No. Ministry is to give encouragement doon sa mga kapatid mo na may pinagdaraanan. Kaya nga ang tawag sa iyo, minister. Sabi mo sa katabi mo, you are a minister. Kasi bakit? You are my encouragement. Diba? Lahat kayong naririto, tignan niyo yung paligid niyo. Lahat kayong naririto. Naiinis ba kayo? Hindi, di ba? Ang lakas ng ulan, pero andito tayo lahat. Ilan sa inyo inabutan sa ulan, nag-commute, pero nandito kayo. Because you want to minister to one another. No? Kaya nga ako, kahit sa akala ko, si pastor ang magpipreach ngayon, pero yun nga, may pinadala siyang PowerPoint at ako may pinadala rin PowerPoint. Sabi ko, Kuya Dan, gamitin natin kay pastor, baka dumating si pastor. Kasi alam ko, third Sunday ako eh. No? So hindi siya dumating, so ako pa rin. So kami ni Kuya Mike, alam ko partner kami third Sunday eh. Pero siya rin ang kumanta ngayon eh. Alam ko partner ko to pag third Sunday. So that's how about the ministry, practical. No? Talks for those in the ministry. So, our goal for the month is, anong sabi dyan? To learn and accept. Sige nga, pakibasa. Yan, upang matutunan at tanggapin ang mga matagumpay ng ministeryo ay nangangailangan ng malinaw, clarity, no? Clear understanding na pangunawa sa misyon at pamamaraan ni Jesus. So, itong pinag-usapan natin in Luke chapter 10, verse 17 to 24, ito yung karugtong nung last week na pinag-usapan ni Pastor na pinag sa atin, Luke 10, 1 to 16. Yun nga kung saan si Jesus, sinent niya yung 72 in pairs para pumunta sa different towns para sabihin, no, ipamalita yung kanyang pagdating, yung kanyang kaharian. At ang sabi sa kanila, maraming harvest pero konti ang workers. So, kailangan manalangin para maraming workers ang tumugon. At humayo rin at ipakita at iparama sa kanila na ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So, he sent them, that 72, ang sabi nila, maraming wolves sa inyong daraanan. Tapos, nagbigay pa siya ng instruction na you need to carry only kung ano yung meron kayo. Huwag kayo magdadala ng mga extra supplies. Or kaya, huwag niyong hayaan ma-distract kayo along the way. You need to be focused sa inyong gagawin. So, nag-travel light sila at yun nga, nagpunta sila sa mga household doon at kung saan ang mayroong man of peace o household of peace, sila ay welcome doon at doon nga sila tumuloy. Okay? So, after that, makikita natin dito, ito na pag-usapan natin, 17 to 24 in Luke chapter 10. So, in Luke chapter 9, nagpadala na siya ng 12. Bakit kailangan magpadala pa siya ng 72? No, yung 12, pinadala niya in the towns of Galilee. Ito hindi masyado itong mga ano. Ito ay city or towns na Gentile. Okay? Pero itong 72, yun nga, decided na siya, bumalik sa Jerusalem at pinaunan niya na 72, ito ay towns ng mga Hudyo. So, kailangan dito mas marami kasi nga, ito yung mga Hudyo na nag-aantay ng Messiah. Na hindi nila tinatanggap na si Christ, na anak ni Joseph at ni Mary ay ito na, itong Messiah na nakikita nila, naririnig nila.
and yet patuloy pa rin nilang inaantay. Kaya pinadala yung 72, no? Para ipapabalita sa kanila na yun nga, determine na si Jesus na mag-set out to Jerusalem. So, bakit natin ito ang ating goal? Kasi nga, merong mga demands of ministry. Okay? In ministry, like discipleship, merong discipleship demands mercy, pagkaawa. Okay? Sinent yung 72 kasi naaawa ang Panginoong Diyos sa mga tao na patuloy nag-aantay ng Messiah and yet nasa harapan na nila. Hindi pa rin nila tinatanggap si Christ bilang Messiah or Savior. Which is until now, marami nakakilala sa ating Panginoong Diyos and yet hindi tinatanggap na ang ating Panginoong Yesus ay Diyos. Kasi bakit hindi natatakot gumawa ng kasalanan? Pagkilala mo si Jesus na namatay sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan at napako dahil sa ating mga kasalanan, maya tayong gumawa ng kasalanan. Of course, magkakasala pa rin tayo, mga kapatid, because we're living in this flesh. Pero yung conviction na hindi na paggawa ng kasalanan, ando dun eh. Ando dun, hindi nawawala because of the Holy Spirit that is in us. Kinoconvict tayo, hey Arnold, nakagawa ka ng mali. Pero yun nga eh, hindi natin naririnig yung conviction ng Holy Spirit kasi nga, tama na nakakilala natin siya pero hindi tayo nagpapasakop sa Kanya. That's why a true disciple of Jesus knows and follows Jesus. A true disciple of Jesus is being changed by Him. Ang problema, kung hindi talaga tayo nagpasakop kay Jesus, hindi talaga tayo sumunod sa Kanya, paano babaguhin ang ating mga buhay? Taas ang kamay na kaya kang baguhin ni Jesus. Taas ang kamay. Sigurado kayo? Sigurado kayo? Kaya kang baguhin ni Jesus? Hindi. Hindi. Unless you submit to Him. Unless na magtiwala ka sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, tsaka pa lang niya babaguhin. Unless na bumaba ka sa trono ng iyong puso, hindi Kanya kayang baguhin. We need to be decreased and Jesus must increase sa buhay natin. So kaya ka bang baguhin ni Jesus? Kaya. Bakit? Tinanggap mo siya bilang Lord and Savior. And we are work in progress. No? Of course, hindi pa tayo gusto natin maging goal na maging katulad niya, pero at least ang puso natin, Lord, gusto ko talaga maging katulad mo, pero tulungan mo ako, dumating ang panahon, nagkakasala ako, nagkakaroon ako ng lapses, nagkakaroon ako ng mga maling desisyon, patawarin mo po ako. Sigurado ka patatawarin ka ni Lord? Of course. Hindi ka niya lang patatawarin. Kakalimutan niya ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya minsan mas malupit pa ang tao kaysa sa Diyos. Ang hirap natin makalimot sa mga nagawa sa atin. Pero ang Diyos, patatawarin ka at kakalimutan. At yun nga, muli ang tingin sa iyo ay isang bagong Arnold, no? Because of His blood. Kaya mahirap, no? Ang demand ng ministry. Katulad ni Kristo, kailangan magkaroon ng mercy, may sacrifices. Sino handang mamatay doon sa krus para sa akin, taas ang kamay? Hindi ito pwede. Di ba? Discipleship demands sacrifice. It demands devotion and commitment. Ito yung nakikita natin na tinatawag nating inaasahan natin, no? When we talk about ministry. Kaya nga hindi talaga madali kasi nga ministry is all about the people, hindi yung ating mga ginagawa. Kasi kung ating ginagawa, pwede nating iwan yan, pwede nating wag gawin. Ministry and discipleship is all about those people na katabi mo ngayon. Sila yon. Are you willing to die for them?
Are you willing to pray for them? Are you willing to stand in the gap? Kasi meron ngang evil na kumikilos para sirain niyang kapatid mo na yan. Na ikaw ang pupunta rin sa gitna na yon para harangin yung ginagawa ng kaaway para matuloy na nakawin, dayain, patayin ng pangarap ng Diyos para sa iyong kapatid. Kaya po hindi madali ang ministry. Okay? Kaya dito, yung sinend ni Jesus na 72, okay? Nakita natin sa kanilang pagsunod, nagkaroon sila ng tinatawag na benefits, perks, no? The perks of serving the Lord. Para sa inyo, ano yung inyong mga benepisyo, mga favors dahil naglingkod kayo sa Panginoon? Taas ang mga kamay. Dalawang kamay. Taas nyo yung dalawang kamay nyo. Ganyan. Nabibilang nyo ba yung mga benepisyo? Hindi. Sobra pa sa mga daliri nyo. As you serve the Lord, sobrang benepisyo ang inyong natatanggap sa Lord. But yun nga nakakalungkot, 22 years old, nag-assassinate kay Charlie Kirk from a Christian family. Christian family, galing yung bata na yun eh. Pero na-impluwensya ng ng paligid, ng tropa, ng mga estudyante, kapwa niya estudyante saan? Sa campus. Ganon katindi ang labanan ngayon, mga magulang. Please be aware of your kids. Please be aware. Especially kung ang mga anak natin nag-aaral sa State University. Matindi ang influence doon. Okay? So, dahil sa kanyang mga tropa, sa kanyang school, naapektuhan yung kanyang belief, no? At kinonsider niya si Charlie Kirk as fascist. Kasi nga siya ay pro-Israel, pro-Trump, at hindi siya agree doon. So ang ginawa niya, gumawa siya ng hakbang para patunayan yung kanyang iniisip ay tama, pero sa pamamaraan ng pagpatay. So, iniisip ko nga what if kaya ako yung tatay nun at si Alec yung bumaril doon? Ano kayang mararamdaman ko? Ang hirap tanggapin. No, yung alam ko, yung anak ko na nasa ministry, kasama ko sa church, ay iba na pala yung influence ng kanyang utak. Kasi bakit? Baka hindi ko na nakikita yung anak ko, hindi ko na nakakausap, hindi ko na namamalayan dahil sa kabisihan ko. Hindi ko maintindihan kung ano nararamdaman ng pamilya nila na isang Christian family and yet bakit nagkaganoon. Okay? So, kahit na sinasabi ko nga may ganung pangyayari, still God is in control. Siya pa rin ay ando doon sa trono niya para tignan ang lahat ng ito and eventually, He will put these all things in order. Darating siya. Okay? Wala nang kapangyarihan kamatayan, wala nang kapangyarihan devil, kundi lahat sila ay hahantong sa judgment. So, the perks of serving the Lord. Luke 10:17-24. So, the meaning of perks or privileges refers to additional advantages, additional benefits, or special rights that someone receives beyond the basic or standard expectation. So, nung tinignan ko itong meaning na ito, sabi ko, Lord, hindi ba ito yung sinasabi nating additional perks ng nasa DPWH? Ang gulo talaga ng utak ko ngayon itong week na ito. Parang kini-question ko yung mga pinag-aaralan ko No? Lord, hindi ba ito pwede sabihin natin justification of what's happening now?
with those contractors, with those government agencies, in connivance with those LGUs up to the national leaders, na ngayon kasabwat na ang mga senator. At isa doon ay kapatid natin sa faith. So paano natin tatanggapin yung ganong balita? No? At ang nakalive ba tayo? Ay, huwag na, nakalive pala tayo. Diba? Ang sakit-sakit na isa sa kapatid mo sa faith, although yun nga, for the benefit of the doubt, may accusation na ganon, but still kailangan ng evidence. Pero marami sa ating mga kapatid sa Kristyanuhan, sa brotherhood, kinondemn na yung kapatid natin na yon. Narinig, dinivulge nung isang TBWH, pero yun nga we need an evidence. Kasi pwede ko rin idamay si Kuya Mike Diba? Contractor to Oh, diba? So madaling magsabi, pero kailangan ng ebidensya. No? Sasabihin ng Kuya Vlad, hindi, utos sa taas kailangan magbigay. Oh, diba? Nagkasabwat na yung magkapatid. Di, paano na yan? So yun nga, mga kapatid, huwag tayong mag-jump sa conclusion, sa judgment, because it will lead us to what? To condemnation. Give a benefit of the doubt and let the rule of law, no, ang maghari. So, kagandahan dito, yun nga, yung perks na ito ay makikita natin dito as Jesus sent the 72. Okay? Now, ano-ano yung reasons bakit kailangan isent yung 72? Kasi nga, the labor force is weak. Ano ibig sabihin ng weak? Kulang talaga. In terms of quantity. 72 with those whole towns going to Jerusalem. Ilang towns yun? Kulang. At yun nga, yung ilan pa ron ay i-reject. At ilan pa ron ay dahil on the way to that towns, napakadelikado, maraming tulisan. Maaaring iba sa kanila, pwedeng patayin. Okay? The competition is as fierce as wolves kasi nga merong mga lobo nakaabang, mga tulisan. So napaka-dangerous. At yung travel provision are not ideal kasi nga kung ano yung suot mo, yun lang ang iyong dala-dala. Huwag kang magkakaroon ng mga extra mga damit or sandals or anything. No? Madalas sa inyo, pag nagta-travel abroad, parang buong bahay na dala nyo Isang linggo lang kayo. Ang dami-dami yung dala, kaya na-overload kayo. Nagbabayad pa kayo sa inyong mga No? Ate Jenaline, buti na lang. Hindi mo dala lagi yung mga pang-ayos sa buhok. Minsan nakakabigat din yun Okay? The time is limited. The benefits and pay depend on others. Kasi bakit? Sabi nga, pupunta ka sa isang bahay, man of faith, kung ando doon ka, ay kung ano yung pagkain, ay yung kakainin. Hindi ka pwedeng mamili. Kaya mga hindi kumakain ng gulay, bawal maging missionary. Bawal. Hindi pa pwede. Kung anong ihahanda, kailangan kainin. Okay? And the message can be rejected. No? That's why sabi, pag di-reject, anong gagawin? Ipagpag ang iyong mga sandalyas, telling Jesus na hindi ako kaparte ng mga taong ito na nireject ang iyong pangalan. And then obedience can isolate workers from others. Kasi nga yung iba ay hindi naniniwala. At ayaw pakinggan ang iyong sasabihin. So, kahit ganun pa man, makikita natin bilang isang sumusunod kay Kristo, meron tayong mga tinatawag na joy. No? Ito yung sinasabing joy. Beyond our understanding. Kasi bakit? Tayo ay nakapagbigay at tayo ay nakareceive ng peace. That peace, that perfect peace that comes from God is enough para tayo magkaroon ng perfect joy.
Okay, mamaya pag-usapan pa natin yan. Second is the assurance of living in God's eternal presence. Pag tayo ay part ng kaharian ng Diyos and we obey doon sa Kanyang pinapagawa, ano sabi sa Matthew 28, and I will be with you till the ends of the earth as you go and make. Yun ang premise nun, ha? We need to understand, yung promise na yon, as you go and make disciples, Jesus will be with us. Okay? And then the blessing of seeing the fulfillments of the Lord's promises. Makikita natin, matatanggap natin ang mga pangako ng Diyos. Ilan ang pangako ng Diyos? Sige nga, Bible quiz. Ilan ang pangako ng Diyos? $365 times 10. Magkano? Ilan? Times 2. Nasa 7,000. So in every day, meron kang 20 promises from God. Di mo alam yon? Ganon ang meron bawat isa sa atin. Ang pangako ng Diyos. Promises of God. Kaya nga ang Kristiyano dapat sa kabila ng lahat, masaya. No? Yung joy na nagde-define sa atin, hindi yung situation natin, hindi yung mga pangyayari sa buhay natin, kundi yung promise ni Lord na nasa Bible kung bakit tayo masaya. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Sabi niya, Pastor, di ako masaya. Bakit? Peligro eh. Bakit? Bukas pa sahod. No? Bukas pa raw sahod. Parang gusto niyang mag-enjoy ngayong Sunday eh. Kasi walang trabaho eh. Anong tawag niyo doon? Di ba? Pecha de peligro. Sabi pa naman, Pastor, saan tayo mamaya? Kaya lang, pecha de peligro eh. Wala pa tayong budget. No, sometimes yun nga eh. Ang nagde-define ng ating joy is what we have in our pockets. Diba? But the joy that comes from the Lord is the joy na hindi pwedeng matabunan ng kahit na minsan may pinagdadaanan ka, minsan may problema ka, minsan may mga challenges ka. Hindi nawawala yung joy. Ando pa rin pagiging marites mo, diba? Umamin. Diba? Kahit nalulungkot ka, nagiging marites ka pa rin. Bakit? Yung saya mo eh. No, yung saya mo na may makakausap ka and then habang nakakipag-usap ka na nababanggit mo yung challenges mo, pero yung kausap mo nagtataka, may mga challenges ka sa buhay, nakangiti ka. Parang si Ate Ani lang. Oh, ang daming challenges sa buhay, pero pag nakita mo lagi nakangiti. Oh, yan pa isa, si Mami Digna, ang ingay-ingay, pag-groupings. No? Pero ang daming nararamdaman pagkausap mo. So, makikita mo itong mga taong to na may pinagdaraanan and yet yung joy na galing sa Panginoon, no? Hindi kayang takpan eh. Hindi kayang maisang tabi. Kasi nang laging aapaw sa ating mga puso because of the Holy Spirit that is in us. Kasi nga siya yung comforter. Siya yung ating counselor. Kaya kahit pilitin mo magdrama-drama ka, mag-arte-arte ka, na malungkot ka, hindi oobra, Rosa. Hindi bagay sa mukha mo. No, hindi bagay. Kasi bakit? Masaya ka eh. Kahit na minsan, inaaway ka ni Kuya Lito. Di ba? Ayun ang masarap pag ikaw ay isang Kristiyano na sumusunod kay Kristo, na nagpapagamit kay Kristo, at patuloy na nagsuserve sa Kanya. Amen? So, isa-isay natin to. Okay? The joy of the giving and receiving peace. Sige, pakibasa. Lahat ng mga girls. Basa.
Anong sabi? When the 72 disciples returned, anong sabi ron? They joyfully reported to Jesus. No? In spite of what? Palagay nyo lahat ba sila success? Hindi. Palagay nyo ba lahat sila natuwa nang inakain sila ng gulay at isda? Hindi. Nung lahat ba sila ay natuwa dahil nakahiga sila sa kama? Hindi. Pero they were full of joy. Anong sabi doon sa joy na yon? Okay? Tinignan ko yung klaseng joy. Ang sabi doon is joy from the Greek word kara. Means a great joy. A root word of charisma, or grace. So yung joy na yon, hindi nila inalintana, hindi nila tinitignan kung ano yung sitwasyon nila. What is important to them is that the message of Jesus ay makarating sa bawat tao na yon. Kaya meron silang great joy, charisma, o kara, no? Na sobrang tuwa sila at binalita nila. Anong sabi nila? Lord, even the demons obey us when we use your name. Sipin mo, yung mga demonyo sumunod sa kanila. So ibig sabihin, pinunta nila, puro pala demonyo. Yun ba yun? Hindi. Hindi sila dinala ni Jesus doon sa lugar na demonyo, kundi merong influence of evil. Bakit may influence of evil? And Jesus told them, I saw Satan fall from heaven like a lightning. No? So, itong mga taong ito, nakita natin, excited sila dahil yung mga tao na under the influence of evil, sumunod sa kanila, nakinig sa kanila, tinanggap sila, pero sabi ni Jesus, mas matuwa kayo kasi alam ko na yung demonyo, sinasabi nyo si Satan, nakita ko personally, nahulog sa langit na parang kidlat na bumagsak saan? Sa puso ng mga tao. That's why those people na pinuntahan nyo ay merong mga evil influences. May evil influences. No? Kaya, natuwa sila. Pero, sino ba talaga itong si Satan na to? Because Satan is real. Totoo ang evil. Tignan mo yung katabi mo, hindi evil yan. Sabi ko lang, tignan mo. Baka inaantok. Sabi mo yun, makatingin sa asawa niya, parang... No? Because Satan is real. Kasi nga tinapon mula sa langit. But we need to understand, Jesus is not only real, but Jesus is sovereign. Kahit na totoo na mayroong mga evil influences dito sa mundo, we need to understand, mas makapangyarihan pa rin si Jesus. Kaya maraming tao ang talagang may mga masasamang balak, plano, ugali, kasi nga of that evil influence in them. Kaya nga kailangan tayo para sila ay makalaya. Mag-free sila. Satan is what? Magnificent. Ano ibig sabihin ng magnificent? Sa Tagalog, kamangha-mangha. Why? Kung kaya mag-miracle, ni Jesus, kaya rin ni Satan. But the problem is, hindi omniscient si Satan. Hindi siya omnipotent at hindi siya omnipresent because Jesus is always present. Jesus is all-knowing. Jesus is all-powerful. Kaya nga iba sa inyo, pupunta sa Quiapo pakibasa nga ng palad ko. Uy, tama Tama yung basa niya sa palad ko. In-affirm pa doon sa horoscope, ay tama talaga. Sana hindi ikaw yung kapatid. Buksan mo lang yung Bible, sigurado, tamang-tama. Tatamaan ka pag
So, tumama ka ron. No, maraming ganun eh. Kristiyano, umaasa pa rin sa horoscope at sa palm reading. No. We are all destined to win. We are all destined to conquer. We are all destined for heaven. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Hindi na natin kailangan yung mga hula na yon. Lahat ay na-reveal na nung si Jesus ay nabuhay at namatay para sa atin. Amen? Basahin natin yung Bible natin. Wala nang tinago. Lahat ay na-reveal na. Satan made the most stupid choice. Kaya parang awa nyo na. Mag-isip bago pumili. Baka meron tayong influence ng evil pag dumating yung time na ganon. Kaya minsan meron talaga yung mga lapses sa decision. No? But yun nga, when Jesus made a decision, ang pinakamatindi niya decision ginawa ay ano? Yung choice na ginawa ni Jesus, yung sacrificial love sa iyo at sa akin, Diyos nagkatawang tao para mamatay sa pagmamahal sa atin. Pwede ko rin sabihin crazy love yun eh. Isang Diyos nagkatawang tao para tayong mahalin at iligtas mula sa kapahamakan. Kaya nga kung stupid things ang ginagawa ni Satan, si Jesus crazy love. Katulad lang ng pagmamahal, no, ni Cap kay Doktora, crazy love. No, hindi niya kayang tumigil sa Dumaguete ng matagal eh. Babalik at babalik siya sa Maynila eh. No, Cap. Kaya kahit sa Dumaguete na si Cap, babalik at babalik pa rin ng Maynila. That's crazy love. Then, Satan is highly organized. Kaya talo ka rin Satan pag ikaw ay ano? Bulakbol. Buti pa si Satan, organized. Siya ay strategy. But Jesus is in a highly seated on His throne. Because siya pa rin ang may control. Satan is not opposite of God. Agree ba kayo ron? Because God is God no matter what. Kahit wala tayong lahat, ang Diyos ay Diyos pa rin. Sinong impluensya ni Satan? Wala. Kaya nga ang galit ng Satan sa Diyos, sinong gagamitin? Tayo na mahal ng Diyos. Tayo ang gagamitin para asarin niya ang ating Panginoong Diyos. The problem is maraming tao nagpapagamit sa evil. At merong 7 kasuklam-suklam ang Diyos. Basahin niyo sa Proverbs 6. The 7 abominations before God. Okay? So Satan wants to destroy all the works of God. But Jesus wants to destroy Satan in you. Kaya kailangan niyang mamatay sa krus. Because of our sinful nature brought about by sin of Adam and Eve. Kaya nga, ang evil, bago pa i-preach ang gospel, may influence na sa tao. Okay? Pero ang sabi doon ng Panginoong Yesus, kung babalikan natin, saan tayo? Okay? Nakita ko si Satan nahulog mula sa langit na parang kidlat. No? So suddenly, so irrevocably, no, hindi na mapigilan, pero doon nga sa puso ng mga tao. At dito in-affirm ni Jesus kung ano ang resulta ng kanilang mga ginawa. Nakita na ni Jesus sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo, saan man sila magpunta, kayang hilahin pababa ang kaharian ng kasamaan sa pamamagitan ng gospel. That's why mga kapatid, we need to really preach the gospel sa mga tao na wala pang relasyon sa Panginoon, sa mga tao under the influence of evil, kasi nga grabe ang kanyang ginagawang kasamaan.
papatay at papatay siya. At ang gagamitin niya, ang mga tao na mahal ng ating Panginoong Diyos. Kaya mahalaga na mayroong sinesend out. At tayo to ngayon, yung 72. Kung saan tayo naroroon, meron tayong obligation, meron tayong responsibility na talagang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Kaya Jesus affirms their authority. Anong sabi? Power over snakes and scorpions and crush them. No? So Jesus, hindi lang siya natuwa dahil sa kanilang mga report, pero ang sabi niya, dinagdagan niya pa ng power ang mga 72 na ito, na disciples niya, na binigyan niya ng offensive power and defensive power. Offensive what? To tramples. No? The snakes and scorpions, and ano yung defensive power? That no one can harm them. Hindi lang power to na mag-deliverance, kundi power doon sa mga kernels ng general ng evil. It's not literal na scorpions and snake. Baka mamaya may pumasok na scorpion sa bahay nyo at sasabihin nyo sa power ni Jesus na binigay sa akin, wala ka ng sting. Huwag ganun mga kapatid. It's not about literal. It's all about those evil forces. Forces sila, marami sila. Na kayang sirain tayo, ang ating pamilya, ang ating relationship. Binigyan tayo ng kapangyarihan ni Jesus para dalhin sila sa ating mga paanan at tapakan sila. At dahil doon, binigyan tayo ng karapatan ni Jesus na hindi tayo masasaktan laban sa kanila. Kaya lang nga ayaw natin banggain eh. Hayaan lang natin naglalaro yung mga scorpion dyan, yung mga snake. Basta wag niyo akong kakagatin. No. We need to trample them under our feet. That's why si Charlie Kirk, because of his passionate na action na ganon, hindi siya matahimik sa mga dialogue, sa mga arguments, ayun, pinatay siya. Yun talaga eh, para matahimik ka, hindi ako may manalo sa iyo eh. Hindi ka namin kaya eh. So nag-devise sila ng plan, at dahil doon, namatay, ang sabi nga nung isa, the future President of the United States of America. Because of his conviction. Kaya niyang tayuan yung kanyang pinaniniwalaan. Ganito kasama ang mundo ngayon. They will plan everything against you because your effectiveness in your dealing with your business, dealing with your work, paano kayo papatayin? No? Maraming nangyayari sa opisina. Kaya nga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, hindi ito basta-basta korupsyon. Ito ay sindikato. Nakakagigil, nakakainis, nakakagalit. Sindikato, connivance of the government and the private citizen, at ang napapahamak ang mga kapwa nating kababayan na walang kalaban-laban. So, ito yung mga wicked men. No? Ito yung mga wicked men, masasamang tao, na parang ahas dito sa mundong ito. Naninirahan sa gitna ng mga scorpion. No? Na pwede nating kalabanin. Because God is with us. If God is with us, who can stand against us? For no weapon formed against us will prosper. Wala. But willing ba tayong mamatay just in case? Willing? Pwede. Isipin nyo, isang senator, o isang congressman, later and then pupunta sa hearing, biglang merong nag-threat sa kanya. May mga influence na yon. Tayo pa kaya? So,
So, be aware mga kapatid, no? Hindi natin alam, because of our conviction, ay may masagasaan tayo ng mga tao, but thanks be to God, yun nga, for death has no sting for us. Because God is always there to protect us. Yes, maaring mamatay yung ating katawang lupa, but yun nga, yung ating spirit is with the Spirit of Jesus. So, that is the joy of giving and receiving peace. No? Nung tayo binigyan tayo ng Jesus ng peace, that shalom, shalom, that perfect peace, na lagi ko sinasabi, di ba? That nothing gonna separate us from them, no? Nothing missing, nothing lacking, nothing broken, that perfect peace. We can stand those threats. Talagang because yun nga we are in peace whatever happens to us. Kaya we need to embrace kung ano yung nangyayari ngayon, darating talaga yung pasama ng pasama ang mundo. But yun nga, that peace and joy that comes from the Lord ay hindi kailanman mananakaw sa atin. No, kaya ang ganda nito no? Hindi lang niya binigyan ng power ang mga 72 against those devils, binigyan niya pa ng power doon pa sa mga iba pang mga devils na pwede nilang makasalamuha. At yun nga, ang promise is protektahan sila. So number 2, the blessing of seeing the fulfillment of the Lord's promises. Mga boys, pwede pakibasa? 3, 2, 1. Para itong mga lasing naman itong mga taong to. Okay, mga boys, basahin natin. 1, 2, 3. Then when they were alone, he turned to disciples and said, teka muna, the other one, hindi to, yung isa pa. Number 2, teka muna, mali ako ng pindot. Sorry. Ayan, the assurance of living in God's eternal presence. Sorry 3, 2, 1. But don't rejoice because evil spirits obey you. Jesus to. Rejoice because your names are registered in heaven. At the same time, Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit and he said, O Father, Lord of heaven and earth, thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever, willing them to childlike. Yes, Father, it please you to do it this way. So Jesus directed them to divert their joy into the right channel. Hindi kayo maging masaya dahil nakapagpalayas kayo ng demonyo, kundi maging masaya kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat doon sa aklat ng buhay sa langit. Bakit kaya sinabi ito ni Jesus? No? Magsaya kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kasi what is important to Jesus, yung i-report nila, is ilan ang naniwala at tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, at nang sa ganun, sila ay magkaroon ng kaligtasan. Hindi yung resulta ng mga miracles ang inaantay sa kanila ng Jesus, but yung mga taong tumanggap doon sa gospel, doon sa magandang balita na ipinahayag nila. Kaya sila nirebuke ni Jesus. Matuwa kayo kung ang inyong pangalan ay naka-register. That's why, unlike ko sinasabi, yun nga, ministry is not about those things na ginagawa natin, yung mga result ng ating mga successes, but those people that God entrusted to us na makita nila yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na marinig nila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At dahil doon tatanggapin si Jesus as their own Lord and Savior. Hindi yung miracle Kasi kayang gawin ng evil yung miracle na yan. Okay? So, at dahil doon, Jesus give thanks, sabi doon, di ba? Number 1, kasi nagbigay si Jesus ng pagpapasalamat dahil nga hindi tinago ng kanyang ama doon sa mga, sabi niya, childlike. No? At hindi ibinigay doon sa mga wise and intelligent.
ibinigay niya doon sa mga infant with childlike faith. Bakit kaya? Kasi ang bata ay teachable. Ang mga bata ay obedient. Ang mga bata ay pure in their understanding. Hindi ito sinabing bata dahil bata in age, but childlike in understanding. No? Very willing silang makinig, very willing silang mag-obey. Sumunod kay Jesus. Hindi tulad ng mga matatalino at may mga alam na mahirap ng pasunurin. Kaya hindi siya gumamit ng mga Pharisees, mga Sadducees, ng mga priests, ng mga rabbi. Hindi tinawag ni Jesus yung mga yun. Kasi bakit? Mas matalino sila kesa kay Jesus. Alam nila yung 10 Commandments. Kabisado nila ang Pentateuch, the 5 books of Moses. Si Jesus hindi naman nakapag-aral. Bakit ako susunod kay Jesus? Kaya ang ginawa ni Jesus, Lord, sa kanyang Ama, salamat. At yung itinatago mo, na ever since mula pa doon sa mga prophets and kings of the Old Testament, ay pinayag mo na ngayon sa mga taong ito na mga infant with childlike faith. Kaya nga sabi ni Jesus, nung kausap niya yung mga disciple niya, may mga bata naglalaro, paikot-ikot yan. At sinasaway sila, huwag kayo maingay, nagtuturo si Rabbi, si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Hayaan nyo na lumapit sila. For theirs is the kingdom of heaven. Tapos pag nabuksan yung pinturo ng mga Sunday school, ang ingay-ingay, lahat tayo nagtitinginan. Tapos sabi natin kay Ate Bing, Sunday school mo nga, ingay-ingay, sarado mo laging pinto. Diba? Wag. Okay lang yun. Okay lang yan. Bata eh. No, masaya sila eh. No, kasi pagdating na sa edad mong ganyan, mahirap na maging masaya. Tama? Diba? Puro problema na inaharap natin. Ang hirap na kaya tumawa pag ganitong edad. Kaya may sinasabi ako sa bahay, masyado raw ako seryoso. Paano hindi na ako natatawa sa mga malilit na bagay eh? Diba? Hindi na katulad ng bata, konting kilitian lang, masaya na. Ayun ang gusto ni Jesus. No? Hindi stiff. Kundi flexible. Very willing, adaptable. Very fat. O, di ba? Fat yung katabi mo. Faithful, available, and teachable. No? Ayun ang mga bata, fat. So, sabi ni Jesus, salamat aking Ama. Dahil yung nire-reveal mo, sana noon pa na hindi tinatanggap ng mga kings and prophets, na until now hindi tinanggap, ay binigay mo sa mga taong ito. So napakalaga na nakita natin dito, Jesus was filled with the joy of the Holy Spirit. Yung kanyang joy is a holy joy. Galing sa banal na Espiritu. Kaya nga yung joy natin, hindi rin matatawaran eh. Kahit may mga pinagdaraanan tayo, masaya pa rin tayo kasi it is a holy joy. Because the Holy Spirit, na meron si Jesus, ay meron ka. Kaya sabi, tawanan mo lang ang iyong. Pero katatawa mag-isa, parang awa mo na. Baka may makakita sa'yo. Mapagkamalang kang sinto-sinto. No? Ibig sabihin yung joy na, yun nga, kahit na may pinagdaraanan ka, hindi nawawala yung blessed hope mo, yung holy hope mo, dahil alam mo, it will all come to pass. Lilipas din ito. Itong problema kong ito, lilipas din ito. Itong pinagdaraanan ko, lilipas din ito. Because we have a trustful God. Okay? So, the assurance of living in God's eternal presence is yun nga, anything na mayroong gawin ng kaaway ay pwede tayong naging maayos. So, ano pa yung sinasabi dito? Natutuwa ang kanyang ama dahil sa wakas na-reveal na.
yung kingdom of God. Kasi merong mga sumunod, merong mga nag-obey. So Jesus sent those who do not think that they are wise and clever, no? Ito yung mga ordinary simple men because, anong sabi ron? They would not change the message. Okay? Hindi nila papalitan yung mensahe. Kasi nga, pag ikaw ay isang simple people, kung ano yung mensahe na ibinigay sa'yo, yun lang din yung mensaheng ibibigay mo. Pero ang isang mataling tao kasi, masyadong wise, no? Minsan kino-complicated pa yung mensahe. That's why minsan ngayon ang mensahe ay hindi na maintindihan kasi masyado naging komplikado. Anong ibig sabihin ng salvation? When we accept Jesus Christ as Lord and Savior, ligtas ka. That's simple. John 3:16. Pero minsan sasabihin pa nila, Jesus plus good works. Ano yung good works? Di bibilangin mo pa. So pagbilang mo, hindi ka umabot sa tamang bilang, alanganin ka pa, 50-50 ka pa. Simple-simple ng message ng Jesus. No? Tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas at magpasakop ka sa Kanya, ikaw ay ligtas. John 1:12, for those who accepted Jesus Christ has given the right to become a child of God. Sa lahat ng tumanggap kay Kristo ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng, tignan mo yung katabi mo, kaninong anak yan? Kaninong anak yan? Anak ng Diyos. No? The same message of Jesus is the same message that is in you. He wanted to reach the simple. Yun ang gusto ni Jesus eh. They will do the work in His name. At hindi niya kinikredit yung kanyang mga victory at successes. Ito yung mga infant or childlike faith. They are easy to please. Diba? Bata, bigyan mo lang ng isang candy, tatahan na. Pag matanda, paano tumahan? Kailangan, paliparin mo ang eroplano. Kailangan, staycation sa hotel. Para masaya. No? Pero ang bata, simple lang eh. Bigyan mo lang ng candy, masaya na. And then they would give praise to Jesus. So what does this mean to us, for us, mga kapatid? We have to believe to see. No? We have to believe for us to see this assurance of living in God's eternal presence. Kasi nga, ang madalas natin sinasabi, to see is to believe. Hindi. We need to believe first for us to see. No? We need to believe first and to see. And we have to obey if we want to enjoy the promise of being with Him through eternity. We have to obey. At yun nga, makikita natin yung promise na yon ay promise ng ating Panginoon Diyos until eternity. Number 2, ang pinagpasalamat ni Jesus, yung kanyang yung confidence, the vast confidence ng kanyang ama na ibinigay sa kanya. Yung kanyang secret between his Father and himself. No? Ipinagpasalamat ni Jesus yun. Okay? Thank you for hiding these things for those who think themselves wise and clever and for revealing them to the child like his Father, it please you to this way. Next. Anong sabi ron sa next? And blessed are the eyes of that see that you have seen. So nakita natin, through Jesus, tong 72 ay sumunod dahil meron silang secret agreement ng kanyang ama. Yung confidence na nabuo dahil mismong si Jesus sumunod sa kanyang ama, magpapako sa krus, ang naging dahilan bakit na-reveal itong secret na ito. What if hindi sumunod si Jesus? Sinong magsasend sa 72? Okay? Parang ganito lang yan eh. Ilan dito sa inyo, mga magulang, na nagkaroon ng sakit ang inyong mga anak? At nanalangin ka, Lord, sana ako na lang. Naranasan niyo yon, mga
parents? Na kino-compromise mo yung iyong buhay na, Lord, wag na yung anak ko, ako na lang. Sana Lord, ako na lang. Kasi grabe yung sakit ng anak mo, no? Nakita mo, nahihirapan. Nakikita mo, sobrang in pain siya. That same thing. Yung relationship ng ama kay Jesus. Yung confidence. Pero kailangan i-sacrifice si Jesus, yun nga, para magkaroon ng fulfillment yung prophecy. That everyone will be saved. Kaya sinent ang 72. Hindi lang kailangan kayo lang ma-save. Kailangan lahat ng town na mapupuntahan nyo ay makaranas ng salvation. Kaya dito nakita natin yung blessing of seeing the fulfillment of the Lord's promises. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, pasalamat kayo. Nakita nyo ng harap-harapan. Ito ko ngayon sa harap nyo. At naniwala kayo na matagal nang inaantay ng mga prophets, ng mga kings, and even ng mga Israelites ng panahon na yon na hindi pa rin tinatanggap until now. Until now, hindi tinatanggap sa Israel si Jesus as their Messiah. Mabuti pa tayo mga Pilipino. Natanggap natin si Jesus. No? So, nakita natin na itong revelation na ito nagbigay ng joy sa mga disciples. At yung na-experience nga nila yung longing na hinahanap ng mga prophets at ng mga kings of the old na hindi nila naranasan, kundi sila ang nakaranas. At nararanasan natin ngayon. Amen? Sipin niyo, pag binasa niyo yung Old Testament, nagkakagulo sila. Nangamatay sila. Hindi nila nakita yung promise na Redeemer until the New Testament. Hindi tinanggap, pero tayo ngayon, patuloy natin itong pinanghahawakan. Kaya nga challenge for us to embrace childlike faith, be humble, be open, and trusting. At alam natin ang Panginoong Diyos to reveal His kingdom. No? Especially yung kingdom na ang Panginoong Diyos ang naghahari sa buhay natin. Siya ay nakaupo sa throne ng buhay natin rather than relying on our own personal intelligence or status. Naniniwala mga tao sa atin dahil sa ating talino o sa ating mga kakayanan sa buhay. Hindi. Naniniwala sila kasi nararamdaman si Kristo sa bawat isa sa atin. So yun yung challenge, no, na makita natin na yung blessing of seeing the fulfillment of the Lord's promises ay nasa atin. As we go and make disciples of Jesus, being the Christ-like, no, makikita natin yung promises na ito ay na-fulfill. No? At yun nga, dating ang panahon na maayos din ang ating mundo. Sino sa inyo andang isent? Hindi madali. May cost your life. Pero yun nga, for the sake of others, kailangan minsan nating harapin yung threat na yon. Believe ako sa taong yon, kay Charlie Kirk. Grabe yung kanyang conviction. No? Although minsan may mga question din ako sa kanyang mga stand, but what is important is yung kanyang tapang, no? Na i-communicate yung kanyang paniniwala. Yun eh. Kasi siya yun eh. Valid sa kanya yon. Sana magkaroon ako ng ganung tapang na i-communicate ko yung aking paniniwala. At sana samahan niyo ako doon tayo sa Maharlika Village. Malapit kami ron eh. Mga Muslim. Samahan niyo ako. Hindi, totoo. Umamin ako natawad sa Lord. Kasi nung dumaan ako minsan doon, pag pumupunta ako rito sa CCM, pag weekdays, doon ang daan ko. Kasi traffic sa Bikutan. Yung mga kapatid natin, kapatid quote-unquote, na yung may dalang mga attache case, kilala niyo yun?
May mga bag, di ba? Nagbabahay-bahay sila. Yung may mga pamphlet na binibigay. Nasa Muslim area. Kumakatok, nagbabahay-bahay. Nahiya ako sa sarili ko. Nahiya ako sa sarili ko. Ako, alam ko na pastor, na alam ko pinangawan ko, Bible, tama. Hindi ko nagawa. Ang tagal-tagal ko na nakatira doon sa tagig na yan. Nakatabi namin Muslim, pero hindi ko nagawa. Pero may mga nakikita ako. So, merong hamon talaga eh. No? Minsan, kailangan natin bitawan yung ating mga takot, yung ating mga prejudices, at susunod talaga tayo sa Panginoon eh. Hindi madali, pero kaya naman gawin. Kaya nga, we need to believe for us to see. To obey is to find joy. What a joy na makita natin na pinagpapasalamat tayo ni Jesus sa kanyang Ama dahil inireveal sa atin yung secret of the kingdom of God. But the problem is, are we willing to be sent out? No? Willing ba tayo? Kaya nga po, sa ating conclusion, ang sabi, joyful life comes from obeying the Lord who gave it. No? Talagang sa joy, sa Lord talagang galing yung joy na yon. If your security comes from being in Him and His mission, your wisdom will go beyond what you see with your physical eyes. Best of all, you will have a story that will inspire others, katulad ni Charlie Kirk, to obey Him as well. Ang sabi ng asawa ni Charlie Kirk, hindi matatapos yung mission mo. Ipaglalabang ko ang laban mo. Sana ganun din tayo mga kapatid. Ipaglaban natin yung laban ni Kristo. No? Hindi natatapos. Hindi natatapos. Ang mahalaga is, yun nga, there will be fullness of joy. And the fullness of joy comes from being in the presence of God. Kaya sa ating reflection, ano yung tagumpay na naranasan mo sa mga nakaraang araw? Ano ba yung mga tagumpay mo? At paano mo ito nakamtan, itong tagumpay na ito? Dahil ba sa galing mo, sa talino mo? Of course, siyempre, di ba? Pero lahat ng iyon ay galing sa ating Panginoon. Okay? Anong pangako ng Diyos ang kasalukuyan hinihintay mo na mangyayari? Anong paganda ang ginagawa mo para maging handa sa pagtanggap ang pangakong iyon? Maaring may inantay kang blessing, maaring may inantay kang breakthrough, may inantay kang healing. Okay? What if hindi nangyari in your lifetime? Okay lang kung medyo na-delay. What if hindi nangyari in your lifetime? Will you obey Him pa rin? Meron pa rin bang joy sa puso mo? No? Just like, yun nga, maraming tao ngayon, lahat naapektuhan dahil dito sa project na ito ng DPWH, may mga namatay. Hindi nila nakita yung dapat na project na yun na magsasalba sa kanilang buhay. Okay? But God is God. He is aware of everything. Lahat ng ito ay ipagsusulit sa Kanya pagdating ng araw. Maybe hindi natin makita yung justice in our lifetime, but dating yung araw na lahat ng iyan ay ipagsusulit sa Lord. Kaya nga, what's joy that we're looking for? That joy na patuloy na gumawa ng mabuti. Patuloy na magpasakop at sumunod sa ating Panginoong Diyos, that all of us, we will go and make disciples of all nations. Tayo po tayong lahat. No? And let us all pray na nga, it's all about Jesus, not about us. Lord, we thank you, Father God. Maraming salamat, Panginoon.
Tapat ka pa rin, O God, sa amin, sa kabila ng lahat. Lord, ikaw pa rin ang nakaupo dyan sa trono mo sa langit, kahit na magulo ang mundo sa panahon ngayon. At even kami, Lord, hindi kami exempted sa aming bansa. Pero Lord, hindi nawawala yung aming holy joy. Comes from your Holy Spirit na laging narito available if we really obey you, Panginoon. That we will carry our cross. We will forget ourselves, O God, for us to go. Lord, minsan mahirap bitawan yung mga lifestyle na kung saan nane-neglect, O God, yung gusto mong ipagawa sa amin. But Lord, tulungan mo kami na habang ine-enjoy ang buhay na ito, Lord, ay magkaroon din naman kami ng joy na manggagaling sa iyo. Dahil nakita mo rin, Panginoon, through our influences, ay nakapagbahagi kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng iyong mga salita. Kaya God, maraming pong salamat dahil alam namin, iba-iba yung aming mga pinagdaraanan and yet isa yung aming Diyos na tinatawag araw-araw. Sa bawat breakthrough, sa bawat challenge ng aming buhay, God, hindi ka nagbago. Ikaw ay tapat at pakailanpaman. Kaya nga, Lord, makita mong mga anak mo na nagmamahal sa iyo, na patuloy na kumakapit, nagtitiwala at nananampalataya, na ang lahat ay lilipas din, Panginoon. Hindi kami alis dun sa hope and that perfect peace, Panginoon, na pinagkakaloob mo. Dahil alam namin one day soon, maghahari ka sa mundong ito. And we're all excited, O God, sa panahon na iyon. Matatapos na yung pain, matatapos na, Panginoon, yung mga grief, matatapos na, God, yung mga pag-iyak, and even death, Lord, matatapos na. And we're looking forward to that day, Panginoon, na muli papakita mo ang iyong kapangyarihan. Kaya Lord, tinatas namin ang aming bansa. Lord, kumilos ka sa aming bansa, sa aming mga namumuno, na patuloy na buksan ang kanilang mga puso, O Lord, to accept the fact na kung sila man ay parte, Panginoon, ng mga wrongdoings na nangyayari, Lord, may their hearts be open and ask forgiveness, Panginoon. At sa mga nangyayari sa aming mga mundo ngayon, Panginoon, na naghari ang evil, Lord, di namin alam bakit nangyayari mga ito. Mga gera, Panginoon, kaguluhan, even dito sa aming mga kalapit na bansa. Lord, would you fill in the cup, O God? Would you mediate, O Lord, for us? Kasi minsan, Lord, masyado na kaming naapektuhan. Give us this assurance, O Lord, na sa kabila ng lahat, nakita mo, Panginoon, ang pagbagsak ni Satan. At mangyayari ulit yun sa mga panahon na gusto niya ulit naghari sa mundong ito. Anong kagalakan ng makita, Panginoon, na ang kaaway ng evil forces, evil influences ay tunay na tinalo na ng mga anak mo. Dahil sa buhay na matuwid, dahil sa buhay na may pananampalataya sa iyo. Marami pong salamat aming Panginoon. Muli nangusap ka sa amin at patuloy kang mangusap sa mga salita mo, O God, na aming babaunin sa umagang ito. We love you, Lord, and thank you for loving us first. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na nagmamahal sa Kanya magsabi ng Amen and Amen.